For today's video, samahan nyo nga po kaming muli sa aming buhay probinsyang kaganapan din sa amin sa Mindoro dahil nanguha nga pala kami ngayon ng napakalalaking talaba, kaya naman tara't samahan nyo po kami sa aming panibagong araw. Nandito nga pala kami ngayon sa Polo Oriental, Mindoro at dito nga pala matatagpuan ang naglalakihang mga talaba. Kasama ko rin nga pala ngayon yung mga kapatid ko at pati na rin nga ang mga batikan sa pangunguha ng malahiganting talaba dito sa lugar nila, sina Kabilas Vlogs. Pasado alas 9 na nga ito ng umaga ay bumiyahe nga kami lula ng bangka patungo nga doon sa Lalao kung saan matatagpuan nga yung pangunguha ng malalaking talaba. Taga rito rin nga pala sa lugar na ito yung asawa ko, kaya naman pa 2 beses na rin nga pala akong nakarating dito sa may Lalao. Eto nga at pagkarating naman namin dito ay bumaba na rin nga kagad sa tubig itong sina Kabilas. Madalas din nga raw sila sa lugar na ito at dito nga raw sila nangunguha ng napakalalaking talaba. Sabi nga nila ay parang halos walang ubos. Sanay na din nga raw sila sa pangunguha ng talaba, kaya naman kakoy sila na nga lamang ang bumaba at kakoy hindi ko kayang lumusong sa tubig at kami nga hindi sanay dahil kami taga bundok. Inabiro pa nga kami din ni na kuya na hindi naman nga raw kalaliman ang tubig dito at tingnan nyo pa nga raw yung kanilang paa at hindi naman lubog sa tubig. Aroy Kako nga ni iba talaga kapag laking dagat at marunong nga ning lumangoy. Sa katulad dami taga bundok ay marunong lamang kaming dumaplas ng puno. Nakakatuwa din nga lamang isipin na talaga namang napakayaman ang ating inang kalikasan mula sa bundok at pati nga dito sa karagatan. Kaya naman ako'y manghang-mangha din talaga na makakita nga ng ganito kalalaking talaba at kakoy eto nga lamang kaunang-unahong kita sa ganito at kakoy talaga namang dambuhala. Sabi din nga ni na Kuya Dian kahit nga daw sila nung unang kita nila ay talaga namang namangha sila dahil hindi nga nila akalain na meron pala ganitong kalalaking mga talaba. Grabe naman nga kako ito sa laki at sa bigat, aba ay malaki pa nga ni sa ulo namin ni Angela ay. Kung atingnan nga lang ay parang malaking bato nga lamang siya, pero kapag nabuksan mo ay talaga namang talabang malaki yan. Sila din nga raw ang kauna-unahan nakatuklas ng ganitong kalalaking talaba dito sa may lugar nila at pati nga raw matatanda hindi makapaniwala at kako nga lamang ay ilang taon kaya ang lumipas bago na sila yan yung ganito kalaking talaba. Kahit madalas na rin nga raw silang nangunguha ng ganitong kalalaking talaba ay napakarami pa din nga raw nilang nakukuha. Sila din nga lang daw halos na nakakakuha ng ganitong kalalaking talaba dito dahil malalim nga ni ito at talaga naman kailangan ay magaling ka ding sumisid. Kapag nangunguha din nga raw sila ng ganito ay halos ilang orasin nga raw yung tumatagal bago sila makatagpo. Sadya nga kung mayaman talaga ang ating inang kalikasan, basta nga lamang masipag at madiskarte at matyaga ka ay talaga namang hindi ka magugutom. May ilang orasin na rin nga kami halos dito sa pangunguha ng talaba pero parang halos wala ngang ubos at kakoy napakarami pa din na kuyang nakukuha. Pero maya-maya pa nga sa palagay ko ay napagod na rin nga sa pangunguha ng talaba itong sina Kabilas at sabi nga nila ay tama na muna ito at medyo marami-rami na rin daw naman nga itong mga nakuha nila. Bale, ito na nga pala lahat yung mga nakuha naming talaba at grabe, napakadami tapos sobrang lalaki talaga lahat. Bale, alutuin at pagsalusaluhan na rin nga pala namin ito dito kaya naman ayan at hinugasan na rin nga muna namin bago namin ito isalang. Nagdupong na rin nga pala sila dito ng apoy para makapag-umpisa na rin nga pala kami magluto. Bali, ilalaga nga lamang daw pala namin ito ng mga ilang minuto. Kaya nilagay ko na nga dito itong daladala naming kawa at naglagay na rin nga pala diyan ng tubig na puno. Medyo maliit nga raw itong kawa naming dala at paniguradong hindi nga ni makakasya itong mga talabang nakuha. Kaya naman sabi nga namin ay 2 salang na nga lamang ang agawin namin dini. Mahigit 15 minutos nga lamang daw namin itong ilalaga at pakukuluan para nga lamang mas maluwan siyang buksan. Habang nakasalang naman nga itong malalaking talaba dito, eto at pinagsayin ko na nga pala itong kapatid kong si Heidi at nakako nga mamaya ay makakain na lamang. Maya-maya pa nga eto at nagulat naman nga ako dito sa mga barkadahan na biglang dumating at sila nga pala ang Napadaan Lang channel. Kung napapanood nyo rin nga pala yung mga vlogs nila, dito rin nga pala yan sa dako ng Pola. Magkaka-churchmate din nga pala kami at matagal na rin nga pala kami magkakakilala. Talaga namang matagal na rin nga itong plano namin na pumunta nga dito sa kanila at ngayon nga lamang kako napasinta. Kako nga sa kanila ay saktong-sakto din man nga ang dating nyo at malapit na ngang maluto itong inalaga naming talaba. Kako tulungan nyo nga kami sa pagbibiak nito dahil kaya naman kako yung mga bihasa na dindini. Eto nga tumango muna ng isang pirasong talaba si Kuya Munoy para nga raw masubukan kung luto na at aray na rin baga daw hanguin. At sabi nga niya sa amin ay ayos na nga raw ari at kasarapan na nga daw yung ganitong luto. Kaya't ayan talaga namang ako'y takam na at sobrang excited na nga akong malasahan. Kaya't ako'y si una-una. At dahil ari na at luto ng araw, eto at isa-isa na rin nga pala naming hinango. At bagong araw ito buksan ay papalamilamigin muna nga yan ng kaunti para naman mahawakan nga ni itong malaking talaba. Kaya sabi ko nga habang nag-iintay ay magaluto na nga pala ako ngayon ng chili garlic oil. Syempre para mas masarap at mas kompleto nga niyang kainan na ba ay talaga namang hindi pwedeng mawala. Napakadali at napakasimple din nga lamang naman po yung paggagawa ng ganito. Bali naglagay nga lamang pala ako din ng 1.5 ng mantika tapos ng napakaraming bawang at saka ng sili. At para naman nga may lasa
oras ay nagagay pala ako diyan ng asin at saka ng asukal at paghalo-haluin nga lang ho natin yan hanggang sa makulo-kuluan at nang maluto-luto. Abay wari ko sa sobrang halang na rin paniguradong maasbak wari ang uso naming lahat mamaya. Bukod nga sa talaba ay magaluto pa rin nga pala kami ngayon ng inihaw na bangus para sa karagdagang ulam namin. Medyo marami-rami din nga kami ngayon kaya naman kako ay magsigurado na tayo at nang hindi tayo kulangin. Sa pangpalaman nga pala namin sa bangus, bali pinaghalo-halo nga lamang po pala namin diyan yung itlog na pula, sibuyas, luya at saka itong kamatis. Ito yung mga simpleng luto din sa bangus pero napakasarap din talaga. At ayan nga, pinaglalagay nga lamang namin dito yung pinakang palaman sa loob ng bangus at pagkatapos nga ibabaluti naman nga dito ng dahon ng saging. Nagpadupong na rin nga pala ako dito ng apoy para kako nga may salang na rin nga itong aming ihawing bangus. At habang nag-ihaw-ihaw pa nga kami dito, inumpisa na rin nga pala namin buksan itong napakalalaking mga talaba at kako excited na nga din akong tingnan at baka meron ka akong perlas. Dahil sa sobrang lalaking talaba din nga nito ay talaga namang nahihirapan din nga rin sila diyan sa pagbubukas. Sa isang buong malaking talabangang ito ay parang aabutin na nga kaagad na mahigit 2 kilo. Tunay ka nga namang pahirapan muna bago makakain pero ika nga lang nila diyan ay mas masarap talagang kainin kapag pinaghirapan at pinagpaguran mo. At eto na rin nga sa wakas, nabuksan na rin nga pala namin lahat itong mga naglalaki ang mga talaba at napakalalaki din talaga ng mga laman. Sakto rin nga at luto na rin nga pala itong mga inihaw naming bangus kaya naman kako ay tamang-tama nga ito at makapaghain na nga kami at talaga namang medyo magutom na rin nga. Siyempre naman nga bago tayo kumain ay wag nating kakalimutang manalangin. Kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings, lalong higit sa mga bigay ng kalikasan na napakalalaking talabang ito. First time din nga lamang namin makakatikim nga ng ganito kalalaking talaba kaya naman kami nga excited ng matikman kung ano ba nga ang lasa ng garini. Eto talaga yung literal na tingin pa nga lamang ay mukhang masarap na at nakakapangluway na nga kaagad at eto na syempre tikima na. Wow! Halag! Ang tarap! Mukbang? Susubok tayo ng manghang. Ang dulas. Ayos. Sarap. The best talaga. Okay. Sarap nga! Pero bukod nga sa pulong mga mare, talaga namang sabaw pa lamang ay napakasarap na tapos sobrang linamnam din talaga. Sabi ko nga kina kuya ay talaga namang sulit na sulit pala ang pagpapakahirap at pagkuha nga ng ganitong kalalaking talaba dahil napakasarap talaga ng lasa niya. The best din talaga yung ganitong kalalaking talaba at wala nga akong ibang masabi kundi talaga namang napakasarap at sobrang linamnam talaga. At kahit din nga itong mga kapatid ko at kasamahan ko ay talaga namang napaka-craving satisfied ika nga. At dahil nagutom din nga kami ng husay diyan ay talaga namang naparami nga ang kain naming lahat dyan. Siya nga po pala mga mare, baka naman pwede akong makarequest sa inyo na kung pwede, pasupport rin nga pala itong mga kasamahan kong content creator na walang ibang nais kundi mamuhay ng marangal. Yan nga po pala yung kanilang mga Facebook page, follow and support nyo na rin nga po pala sila at yung kanilang mga video ay patungkol sa simpleng pamumuhay na meron kami dito sa Mindoro. At ayun nga po at pagkatapos namin kumain diyan na mahinga ay di umuwi na rin nga po kami. Fast forward, kinagabihan ay dini naman nga po kami ng paginda sa kasalan. Dito rin nga lamang yan sa may baryo namin. Eto nga po at pagkarating namin dini ay sabitan na pala. Kaya naman ako nga ay nakisabit-sabit na rin at kahit papano ay makatulong man lamang sa bagong kasal. Congratulations at mabuhay na rin nga pala dito sa bagong kasal at nawa nga humayo kayo at magpakarami. Big shoutout na rin nga po pala sa mga followers naming are, mga kabarangay kabaryo na bagong uwi nga lamang. Ay kako nga nihoy salamat din sa inyong suporta at panonood sa amin. Pagkayari ko nga diyan magsabit ay inaya na rin nga kami kaagad kumain. Ay kako nga ni, tamang-tama. Talaga namang dito talaga kami dumayo ng hapunan. Ay shot, kain muna tayo din. Ay shot, kain muna tayo din sa baysanan mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Diretsuhan pala ang kasalan ngayon din sa may baryo namin. Yung tipong pagkatapos ng kasal sa garining-aring paggabi ay merong sayawan. Kaya naman itong mga kadalagahan dito nga sa may amin ay talaga namang posturang-postura. Dini nga po sa amin kapag ganitong may mga kasalan ay usong-uso pa rin nga po yung ganitong merong mga pasayaw at yung mga dalaga nga ay sinasayaw ng mga kalalakihan. Isa nga po ito sa mga kinaugalian na mula pa nung una at ika nga lamang ay tulong na rin nga ito sa bagong kasal. Kung sakwan nga ho yung mga kalalakihan diyan ay bago nila maisayaw yung mga natitipuhan nila
kanilang babae, magbabayad nga pala sila. Yun yung tinatawag na damage. Kung sa probinsya rin nga po pala kayo lumaki, paniguradong alam na alam nyo talaga ito. At ika nga lamang nung ibang matatanda ay hindi kumpleto ang iyong kadalagahan kapag hindi ka nanayawan. Minsan din nga ako nakaranas manayawan at minsan nga ay nakakahiya din kapag nababangko. Pero sa tunay, masaya din naman nga ho yung ganitong nadayo sa sayawan. Bukod sa marami kang nakakilala, naging kaibigan, ay minsan nga raw ay dito ka nakakatagpo ng iyong magiging nobyo. Kaya din nga po sa aming probinsya kapag ganitong may mga kasalan, baysanan ay talaga namang hindi pa rin nga nawawala yung ganitong mga pagkakataon. At isa na rin nga ito sa nagbibigay aliw sa bagong kasal. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.